Maka-bless na yung ministry ni Kuya Arnel. Pagkata makita iti commitment na kinagagat na oray ti discipleship ni every Saturday. Gapo pwede kambangan piman. Iso na pwede tinapan maguliin ka na tunaduma. At iso na narikat kaya ang trabaho ni Kuya Arnel. Nagagit ko na yun. Kuya B-Boy. Pero papatayawan na launay ng makakita iti ministry ni Kuya Arnel. Yung iti biyak na. Kaya bigbigay ka rin ito bunga iti karara. Sige po, ang pag-uusapan natin ngayon is about prayer. Tayo po ay manalangin. Lord, ibinagkakatiwala namin sa iyo ang mensahe nito. Salamat sa testimony at nawa na-inspire kami at patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Prayer. Yeah. Sorry. Pasaksak. Pala. Kaya pala. Yeah. Ang prayer, katulad nito at noon. Pagka hindi connected, walang power sa source. Ang prayer ay katulad ng connector na ito. Uray ang niya ito, obrahin na panagibindot. Pagka hindi na isaksak sa pinanggagalingan, walang connection. Ganon tayo sa Panginoon. Ganon kahalaga ang panalangin. We need to be connected to God for us to have power from the source, which is God. And prayer is the backbone of our church. Nung natin yung backbone, dito'y duri. Basta ito ang backbone, wala namang backbone sa harap, kaya dito sa likod. Dito sa likod. Ibig sabihin, iso na itirason mo apay na makapagtakder. Maka-stand straight ka. Ano po? Pero kung may damage yung backbone, minsan mahirap tumayo. Ano po? At ang panalangin, pinaka-backbone ng church, siya yung bumubuhat upang ang iglesia, ang buhay, ang ministeryo ay patuloy na nakakagalaw at nakakatayo. Yun yung kahalagahan ng panalangin. At napakinggan natin kanina yung bunga ng panalangin. Ang pag-uusapan natin is from 1 Thessalonica 5:16 to 18 na ang sabi niya, ang pusong hindi tumitigil sa pananalangin. Pakibasa po at pakisabi sa katabi mo, ang pusong hindi sa panalangin. So, himay-himayin natin yung verse. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban. So, prayer is the will, is part of the will. Ano po? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Jesus Kristo or kay Kristo Jesus. So, there is also a command in prayer. Ano po? Ito yung will ni Lord. So if we are talking and looking for the will of God, Lord, ano ba yung will mo? Isa sa will ni Lord, kailangan mag-pray, manalangin, magalak, at magpasalamat sa lahat ng bagay. Ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng buhay ng pananampalataya. Ito ang mismong hininga ng ating spiritual na buhay. Prayer is the heartbeat of our spiritual life. Sa bawat tibok ng ating spiritual na buhay, katulad niyan o katumbas niyan ay panalangin. Sa bawat hininga, katumbas niyan ay panalangin. Kaya sabi ni Pablo, manalangin kayo walang patid. Hindi dahil sa gusto natin maging religyoso, kaya tayo mag-pray. Ano po, you're laging tulululululul. Kaya natin magkakararatayo. Kundi alam natin na sa ating pananalangin, hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Hindi natin kayang magtagumpay sa sarili nating lakas at hindi natin kayang maunawaan ang buhay kung walang gabay ang Espiritu Santo. That's why we are praying. Mga kapatid, kung ang katawan ay namamatay kapag walang hangin, ang kaluluwa naman ay nanghihina kapag walang panalangin. Kung tayo mismo yung katawan natin, walang oxygen. Yung spiritual na buhay natin, yung iglesia natin, yung pamilya natin, yung buhay natin, nanghihina pag walang panalangin.
Very important ang panalangin. Hindi lang yung panalangin na kailangan pagluhod sa church. Hindi lang nangyayari ang panalangin dito sa loob ng church. But in every words that we utter, address to God, yung pagsabi natin, Lord, ingatan mo kami. Lord, gabayan mo kami. God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. It's a form of prayer. Pero meron din yung intentional moment with Jesus na kinakausap natin siya. Nag-o-open tayo sa Kanya at nakikinig tayo sa Kanya. Himayin natin mga kapatid. Una, sabi niya, magalak sa lahat ng pagkakataon. Pakisabi sa katabi mo, magalak. Magalak sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, may joy. Ang panalangin, ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Do you believe that? Ang panalangin ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Kaya sabi ni Pablo, magalak kayong lagi. Hindi niya sinabi, magalak kayo pag may pera kayo. Magalak kayo pag may maganda kayong damit. Magalak kayo pag okay ang sitwasyon ng buhay ninyo. Magalak kayo pag masaya, pagka kayo ay nagsasalo-salo. Hindi. Magalak kayong lagi, regardless of the circumstances na hinaharap natin. Masaya, may pait, nakakalungkot, mayroon pa rin inner joy sa buhay natin. Yung lungkot, yung katulad ng mga mukha nyo ngayon. Parang nalulungkot ninyo eh. Pero mayroong inner joy dahil sa pagtanggap ng mensahe. Pag sinabi natin magalak, hindi ibig sabihin laging nakatawa. Iba po yun. Ano po? Pag sinabi natin magalak, alam natin na mayroong peace of mind sa puso natin, sa isip natin. Ang sabi niya is lagi. Ano po? At magiging posible yung lagi pag tayo ay laging nananalangin. Ang panalangin ang nagpapaalala sa presensya ng Diyos. Ang panalangin ang nagpapalakas sa loob natin. Nagpapahupa ng takot. Nagpapabigay ng pag-asa kahit may problema. Hindi man nagbabago agad ang sitwasyon, mga kapatid. Pagkatapos nating manalangin. Halimbawa, may problema tayo at sinabi natin, Lord, ganito yung nangyari sa akin. Sana pawin mo yung lungkot. Pero mga kapatid, hindi man binabago agad-agad yung sitwasyon, pero nagbabago ang puso at perspektibo ng sa ating pananalangin. Sa isang post, sabi niya, meron isang lalaki ang nagtanong sa kanyang asawa, Babe, why do you keep on praying? Bakit ka laging nananalangin? Lagi kang nakikita nagpre-pray, araw-araw. Tapos umaga, you have a personal devotion. Are you gaining something through praying? Or kaya, sabi niya, meron bang nangyayari sa'yo? Meron ka bang nakukuha sa pananalangin? Katulad yung sabi nila, timatalang simba ka simba. Nada, di ba? Meron ka bang nakukuha sa panalangin? Alam niyo ang sagot ng babae? Ng asawa niya, Babe, maybe for now, I am not gaining something, but I am losing something. Sa pagkakataon ito, maaaring hindi pa dumarating. Wala kang nakikitang pumupunta sa akin through my prayers, but I am losing something. May mga nawawala sa akin. Nawawala yung pride ko every time na nanalangin ako. Nawawala yung galit ko every time na nanalangin ako. Nawawala yung inis ko. Nawawala yung inggit ko. Nawawala yung negativity sa akin every time na nanalangin ako. And that is the power of prayer. Maybe we cannot gain something, but we are losing something through prayer. Kaya napakagandang i-develop yung disiplina ng pananalangin, yung intentional na pananalangin. Kami po ni Monica, we are making sure that every day we have time to pray with each other, for each other. Pinapanalangin ko siya, pinapanalangin ako, nagpre-pray kami before matulog. Kahit pagod, nakahiga na kami, nasa tanggap, pray tayo. Minsan, nakahiga na kami, nagpre-pray na dalawa. Tapos umaga, nagkakaroon kami ng devotion. Although minsan may mga pagkakataon na wala. But we are always making sure na mayroong time na kami nagpre-pray. At napakarami namin panalangin. Para sa sarili,
para sa ugali namin, para sa church, para sa mga workers, and everything, pinapanalangin namin. Minsan pa sabi niya, antok na kung tagal ng panalangin mo, parang pastoral prayer, manantay ka niya. Matutulog na lang kami ng gabi. Because I believe that there is something in prayer. Second, ano po? Manalangin ng walang patig. Pag sabi walang patig, walang patig, ibig sabihin, pray without ceasing. Hindi ka mag-stop. Ano po, hindi yung 24 hours kang nagpre-pray. Pero ibig sabihin, meron kang disiplina sa pananalangin. Ang panalangin ay pamumuhay, hindi lamang po siya basta ritual. Ang panalangin ay ways or way ng buhay, hindi lang ritual kapag inaalala natin. Ang panalangin parang paghinga. Ano, that every time we breathe in and every time we breathe out, we welcome the Holy Spirit and we nilalabas natin yung hindi maganda. Ibig sabihin nito ay mayroong power sa prayerful na tao. Sa ating pananalangin, kinikilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ating sitwasyon. Sa ating pananalangin, sinisigurado natin na lagi tayong nakadepende sa Kanya at handang tumawag sa Kanya sa anumang oras. Panalangin ay connection natin sa Diyos. Yung sabi ko kanina, siya yung signal natin. At sabi ni Kuya Arnel kanina, libre ang pray, libre ang manalangin. Minsan hindi pa natin nagagawa, ano? Libre yung mangarap. Buyugan iti panalangin. Libre tayo kumonekta sa Diyos. At ang connection na to ay kailanman hindi napuputol. At brown out man iti buong dibilahan. Awan man sumampit na diesel. Ti Diyos siriringlat na at dingdingig kada tayo. Awan man iti internet tayo. Malagay ko iti brown out. Hindi laging walang diesel. Parang lagi tayong nagmamadali, di ba? Tatagaro din. Sa CI pa, hinahabol na namin baka dunting iti panamin. Baka wala na namang time na may kuryente. Kaya kailangan ko nang maglaba ngayon. Kailangan ko nang mag-rush. We are so much bothered if we cannot connect to the world. If we cannot connect to the social media. Hindi na tayo updated sa pag-uusap dun sa social media, di ba? We are so much bothered if we are not connected to Facebook. But we are not bothered if our connection to God is lost. Nababahala tayo. Ano po kung walang internet, walang signal, pero nababahala ba tayo pag hindi tayo konektado sa Diyos? Gusto ko yung acronym na sinasabi ni Kuya Arnel. Sino yung mahilig sa kape nito? Sino tinahilig sa kape? Sige, bahala kayo. Kung tidak kape madamdaman. Kailangan natin magkape araw-araw. Kailangan natin magkape araw-araw. Ano yung kape? Kausapin ang Panginoon everyday. Di ba? Kausapin. Nakuha ko yung kay Kuya Ren. Kausapin ang Panginoon everyday. Bakit kailangan yun? Because in Jeremiah 33 sabi nga, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Minsan pagka tayo tumatawag sa ibang tao, bothered tayo pag hindi sumasagot. Pero ang Diyos, He is just a one call away. Hinihintay niya lang tayo lumapit sa Kanya. Very important ang pananalangin. At sa ating pananalangin, hindi lang natin kailangan magkape. We need to push. We need to push. Ano yung push? Itulak. Because in pushing, ano po, mayroong something happens. We need to pray until something happens. Manalangin hanggang sa makita natin yung resulta sa ating pananalangin. Pag walang pang resulta, ibig sabihin hindi pa tapos ang Diyos sa ating pananalangin. Pag wala pa tayong nakikitang bunga, ibig sabihin we need to push harder. We need to pray until something happens. Maalala ko, sinabi na ni Kuya Arnel kanina, hindi naman to sa pangingato ko na di Tugaw, ano po. But, nung ako ay na-assign as DS,
wala po akong ibang baon kundi panalangin. Kahit nung na-assign po ako bilang isang pastor, alam po natin yung sitwasyon dito sa Coastal. Ano po, nauna akong na-assign sa Makunakon. Yung income, hindi ganon kalaki. And even membership, ano po, yung church sobrang liit. But, we push. We dream. We believe. And we survive. Mga po, stars na. Dream, believe, survive. Nakikita po natin, noong una sinabi ko magpapatayo tayo ng mas malaking church. Alam niyo ang sabi nila, pastor, pagalang pondo, basta ko yan, wala tayong pera. Sa tingin niyo, meron ba akong pagkukuha ng pera? Pero alam ko, sabi ko, that if we pray, God will do something greater than the things that we are thinking. Even yung pagpapatayan una, yung lote lamang po sa Makunakon para maalam po natin 12 by 15. Ano po yung sobrang liit lang, parang 150 square meter or 180 square meter. At nung magpapatayo kami pataas dapat kasi nga masikip yung lote. At tinanong ko yung mga kasama ko, yung member ng council, kaninong lote pong tabi natin? Ang sabi nila, kay Paloso. Kay Paloso. Pero hindi si Paloso na yun dito sa Makan, si, anong pangalan? Joel. Ay, Sir Joel Paloso. Tapos sabi ko, bibilihin natin. Tapos nagbili dahil council. Kung lagot pagpatakter tayo, gumawa tayo itilote. Di ba? Andiyan tingnan mo panunod mo, Pastor. Aman, katangin tayo. Nuhan tayo katangin, itinda ka na tayo. Itinda ka na tayo. Tapos kasama, Pastor. Ka-open ng daan. Bigla ka nag-jump amin iti price iti daga. Second, hindi natin kapamatyan dayjay pagkataman tayo yung making daga iti dayta. Anya iti makasama. Ito na, mag-pray tayo. Ipag-pray natin. Tapos, after how many, siguro mga prayer meeting, pinag-pray namin. Ako din personally, yung bote ko nga, dati bote ko dyan, yung napangipatanak, tikararak ko. Diyan, pinikita ni Monica, yun na minsan, grabe pala yung mga prayers mo. Nagano charge, Lord, di amot, wala na bride ko, Lord, di charge building. Kasi lang, naipasubo lang ko, Lord. Nandun sa mayroon akong sticky note na ganyan, tapos prayer battle, talagang nilalagay ko doon. Ano po, every time, tapos nung nireview, hindi ako sublinak dito, grabe pala yung answered prayer, ano po. Kung gusto ninyong gawin yun, pwede lang din. Pero kung po yung ginawa ko doon. I am also bothered. Ano po kung paano. Biruhin mo, plano kami magpatayo ng church, may design na. Tapos, ang sabi namin, bibili pa ng lote. Ano po? Ano na yung mangyayari? Considering yung income ng church, nasa 5,000 per month lang. Ano po? Anong mangyayari? Then, after that, katungtong tayo ni Sir Joel. Hindi ko po siya personally kilala. Pero kung parang siya ni Papa, katungtong tayo suna. Kaya, noday mundaway, subukan natin kausapin. Kahit ibalik na lang natin kung magkano yung pinambili niya at yung tax na binayaran niya. Kasi nasa dilasag naman at parang mayaman naman. January 2020, maalala, January 2020, pandemic time, namatay yung kapatid niya si Sir, dito yung dating SB member. Yes, sir? Rufino. Ano po, sabi ko, lumuwi sila. Dahil busy siya, 3 days lang po siya dito. Ilitapon lang. Sabi ko, tara na, kausapin natin. Tinawag ko yung members ng council. Doon sa mismong harap ng kabaong. Ano po? Yung maninagpek, kas taga-rudin eh, tatlo lang. Sakto yung matong-tong eh, pero nakit Lord, ikaw na mabaka dito. Talaga, medyo magkabahan na. Hindi ko siya personally kilala, hindi pa kami nag-meet ha. Pero sabi ko, Sir, ako po yung pastor ng ganito. Siyempre, yung anak ako ni Nortencio Picaat, pero siyempre, mas pogi lang kanya na. Medyo, gano'n lang po. Pero that time talaga, kahit kung then ko nakit, Sir, may favor lang po kami. Magpapatayo po kasi kami ng church. And yung lote po namin napaka-liit. Pero we are envisioning for a big church. And years from now, or 20 years from now, kahit may malawak na ground sana. Lupan nyo daw po yung katabi. Pwede po ba namin sanang
bilhin na lang kung magkano yung pinambili ninyo. Ano po, oray sa daw at nagiging tabutin at karkararat. Na basta sa una, karkararat kayo. Karkararat. Ili-ili yan sa karas na yun. Kaya, karkararat na. At ibabalik namin yung tax. Na lang kung magkano pinayaran nyo. Alam mo, nagsimple lang ang sagot niya. Ay, ganun ba, pastor? Kailangan mo? Sige, kunin nyo na. Paano ko invite? Hindi, ayahan mo na. Kunin nyo na. Gamitin nyo para sa church. Para kay God. Hampay na ng maliman, inaramid with a waiver of rights. Ano? Intaray ni airport kasi Rubar, kinabukasan lalabas na siya in papirmami kinuha. The next week, pinalinisan na namin. The next week, nag-groundbreaking na kami. The next week, nagpatakder kami. Iti church. Kung kasama mga pasamak ajay, yung 150 naging 600 square meter. And even yung pagpapatayo na naman ng church, not because dahil matapang lang tayo makipag-usap, na uspuro pa tayo uray kudnungan. But through prayers, God can move mountains. Through prayers, God can turn impossible into possible. Through prayers, meron at merong magagawa ang Diyos. Hindi tayo. Ano po, ganun na rin yung nangyari sa Bikambangan, 15,000. Kung ni Kuya Ray, pasok lang sa amin, pastor, wala na kayo din. Ganun na naman yung nangyari sa Dadungan, pinatayo namin yung church, bayanihan. Ano po, sa Sapinik, ngayon meron tayong sponsor. Pati dito pinapatayo natin. Hindi naman ibig sabihin na lagi tayo mag-pray, kasi in prayer, alam mo, meron at merong natataas, at merong na ikipo. Sabi ko, makapal yung mukha ko, basta hindi para sa akin. Kung para sa Panginoon. Friends, hindi pa tapos yung kwento natin. We need to pray harder. We need to pray harder. Sa ating pananalangin na pag-increase ng tithes, pag-increase ng offering, pag-increase ng attendance, nakikita natin yung bunga. But we need to pray harder. Kasi when we pray, there is something happens. Third, magpasalamat sa lahat ng bagay. Pag sabi sa katabi mo, magpasalamat. Whether positive or negative ang nangyayari, kailangan natin mag-pray. Pag positive, mag-pray tayo to give thanks. Pag negative, mag-pray tayo na patatagin tayo ng Panginoon. Ang tao na nanalangin at marunong magpasalamat ay nakikita yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay kahit sa mga maliliit na bagay. Sa mga blessings, nagpapasalamat tayo. Sa pagsubok, nagtitiwala tayo. And sa waiting season, nagpapasalamat tayo dahil hinahanda tayo ng Diyos. Sabi niya sa Colossians 4:2, magpakatatag kayo sa pananalangin, maging magpasalamat kayo. So we need to give thanks every time that we pray. Mga kapatid, ang pananalangin ay hindi po siya optional. Ang pananalangin ay hindi lang kailangan every time na meron tayong kailangan. Ang pananalangin ay intentional. Kailangan natin itong maging disiplina sa buhay. Katulad ng pagkain sa physical na pangangatawa namin. Even sa spiritual na buhay natin, kailangan natin yan. Sapagkat sa ating pananalangin, inaanyayahan tayo ng Panginoon na makipag-ugnayan sa Kanya. Fourth, ano ang kahalagahan ng panalangin sa buhay natin? Ang panalangin ang nagpapalaki sa atin sa panahon ng ating kahinaan. And many times, personal testimony ko po ito, wala pa akong ginagawa but to pray. Every time na nagkakaroon ng confusion sa decisions, maraming nagagawa. Hindi ko sinasabing nagiging banal ako, but I am telling na in every season and every circumstances, I am praying, Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? Ang panalangin ang nagbibigkis sa atin sa Diyos. When we are telling that we love God, pag sinasabi natin, naniniwala tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Panginoon, ibig sabihin, through prayer, nagiging intense. Napapa-intense yung relationship natin sa Kanya. Katulad ng relationships natin sa ating kapwa. Di ba? Ang problema minsan, kung bakit hindi nagkakaroon ng magandang relasyon is miscommunication. Pero kung may magandang communication, may magandang pag-uusap,
ibig sabihin, nagkakaroon ng mas intimate na relationship. Ganon din sa ating Panginoon. Number 3, ang pananalangin ay daan para maranasan ang kapayapaan. Hindi lang ang pananalangin is a request, but through prayer, we are also experiencing rest. Ulitin ko, through prayer, we are not only making requests, but through prayer, we are experiencing rest. Ibig sabihin, nakakapagpahinga tayo, nakakaroon tayo ng kalmadong puso through prayer. Fourth, sa pananalangin, nagbubukas ng pintuan ng himala. Yung nangyari sa Makunakon, nangyayari sa ating distrito ngayon, I consider it as a miracle. I consider it as a miracle. Hindi ko lubos maisip kung paano nangyayari. But I know God is working. God is doing something. Why? Because when we work. But when we pray, God works. When we work. But when we pray, God works. Number 5, ang panalangin ang nagpapalago ng ating pananampalataya. Sa bawat sagot niya na yes, no, or wait sa ating mga panalangin, natututo tayo magtiwala sa Kanya. Hindi ibig sabihin na nagpre-pray tayo ngayon, bukas meron na. Kundi sa ating pananalangin, alam natin na mayroong nababago sa buhay natin. Mayroong nangyayari sa atin. May nangyayari sa paligid natin. Kaya kailangan natin i-practice itong panalangin na to. Itong prayer na to. Sa bawat paggising sa umaga, how many minutes tayo pray sa bawat bago matulog, how many minutes we pray. Siyempre, aside na yung prayer sa every time na nakain tayo. Magkakaroon ng devotion. Sa 1 Thessalonica, pinapaalalahanan tayo na ang panalangin ay hindi lamang to responsibilidad. Na ang panalangin ay hindi lang basta disiplina. Ito ay pribilehiyo. Ito ay proteksyon natin. At ito ay pagpapala mula sa Diyos. Ang taong hindi tumitigil na manalangin ay ang taong hindi tumitigil sa paglabo. Ang taong nakaluhod sa Diyos ay kayang tumayo sa anumang laban. At ang puso na laging nakikipag-usap sa Diyos ay puso na laging may kagalakan, may kapayapaan, at may pasasalamat. Friends, sa mga bata nakikita ko kung paano sila kapassionate ngayon. I don't know their motivation. Pag nag-schedule kami ni Monica ng alas 5, alas 4 nandito na sila nag-hintay for 4:30. Pag binuksan mo yung andyan na agad-agad. Di ko alam kung gaano sila ka-excited. Ano po, na matuto, na mag-aral. Pero katulad nung awit nila, kami naman, we are giving them space. At alam niyo yung kahalagahan ng pananalangin para sa kanila sa habang bata pa sila, sa simpleng pagturo natin at pagpapakita natin sa kanila bilang mga magulang kung paano manalangin at paano maniklod sa Panginoon. Mamanahin nila yon. Wala man tayong may pamanang mga mararangyang, mga bagay, kagamitan, aside sa education, sana ang ipamana natin yung pananampalataya sapagkat hindi nila paghandang pagtalikudan dahil mga pamati. Ipakita tayo kadakwada, no kasano tayo mga mamati, no kasano tayo magkararag, no kasano tayo magdayaw iti Diyos. Kailangan natin i-model sa mga bata. Ipakita kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat pagluhod at bawat pananalangin natin sa Panginoon. Alam ko na ang prayer ay mayroong malaking impact sa buhay natin. Sa testimony kanina and even sa ating personal, wala akong ibang may pagmamayabang, may pagmamalaki, but a prayerful life. At sana bilang isang pamilya, bilang Metodista, at bilang isang naniniwala kay Kristo, may we practice that discipline of prayer. May we consider prayer katulad ng ating paghinga. Let's pray. Lord, thank you so much dahil binigyan mo kami ng pagkakataon upang lumapit sa iyo, manalangin sa iyo,
At sa aming panalangin, Panginoon, meron kang binabago, meron kang tinatanggal, meron kang idinadagdag sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bawat pananalangin namin, Panginoon. Nakikita ang aming paglago, hindi lang sa spiritual na bagay o buhay, kundi sa lahat ng aspeto. Sa bawat pananalangin namin, Panginoon, nababago ang aming pananaw sa buhay. And thank you, Panginoon, as we continue to pray for this church, as we continue to pray for our families, for our district, Panginoon, may we be a witness of miracle on how you turn this Isabela Coastal Mission District into a district na mapayapa, malago, maunlad, at sustainable, Panginoon. And thank you sa mga workers na binigay mo sa amin. Thank you sa mga lay volunteers na patuloy mong ginagamit po, Diyos. We know, Panginoon, that if we continue to pray, if we continue to trust you, if we continue to obey you, you will do something extraordinary in our lives, in this church, and in our street. Thank you so much, Panginoon, sa opportunity to pray and opportunity to experience you sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.